Nandito na naman tayo sa ating palatuntunang #blessings. At napakapalad uli natin dahil nandito na naman ang ating co-host na si Father Mar Baranda ng Holy Rosary Parish ng Bikutan, no? At ating Chancellor din ng Diocese ng Pasig. Kamusta ka na, Father Mar? Mabuti po, Bishop, at napakapalad ko rin po na nakasama ko dito sa palatuntunan #. Para kang pagod na pagod ah. Oo nga, hindi pa bumabawi pa rin, Bishop. Talaga kasi tayo pumasok na sa karaniwang panahon no? Katatapos na ng kapistahan ng Santo Niño, ibig sabihin natapos na yung mahabang celebration ng Christmas season, no? Talagang mai-inspire ka, Bishop, sa dami ng tao. Oo nga. Hindi ba nagmasa ko sa iyo? Ano bang day nga ako nagsimbang? 17, no? Hindi ko nagulat ako, umaapaw sa... Hindi ko alam kung yung simbahan mo, basketball court eh. Sa Holy Rosary, no? Ang laki kasi, no? Ang lawak. Saan kaya nanggagaling yung mga tao doon? Nagulat din, Bishop, kung saan nanggagaling yung mga... Kahit na paglinggo, napakarami na tao nagsisipin. Ilang ba misa mo doon paglinggo? 10. 10. Naku, imagine, ano? Sa iyong katandaan. Hindi ko naman i-emphasize yan, ha? Sa iyong katandaan, isipin mo, no? Ang dami mo pa rin ginagawa. Talagang pag sinabi natin, service to the Lord, walang edad-edad yan, no? Salamat din, Bishop, sa pag-a-assign mo sa akin dito, sa tiwala po, Bishop. Of course, syempre, no? Kailangan niya, no? Lahat naman tayo magtitiwala sa ating mga pare na talagang alam naman nating magbibigay ng kanilang sarili bukas palad sa paglilingkod. Meron tayong mga special guests, no? Introduce mo nga sila. At si Micaela, no? Sige nga, Hello Micaela. po. Ako po si Micaela Soriano from Rizal High School po, grade 11 student. Taga saan ka, Micaela? From Santa Cruz po. Santa Cruz. O ano ba, buhay pa ba mga magulang mo? Opo. Ilan kayo magkakapatid? Ngayon po, kadadagdag lang po ng isa. Bali, 5 Talaga? na po. 5 na kayo? Opo. 5 na kayo? Ilang babae, ilang lalaki? Isang lalaki po, 4 na babae po. Wow! Kami sa pamilya namin, 5 kaming lalaki, 1 babae, baliktad naman, no? Kaya naalala ko nung 5 na kaming lalaki, isang basketball team. Sabi ng mami ko at daddy ko, kailangan daw ng backup. Anong nangyari? Nagkaroon ng muse. Ako po si Erica Santa Maria, 16 years old from Rizal High School din po. Nakatira po sa Barangay Santa Cruz. Taga Santa Cruz ka talaga. Opo. Nako, Erica. Ikaw naman, mga magulang mo, buhay pa rin. Ano po, bali po yung papa ko po patay na, kaya si mama po. Ilan taon ka nung pumanaw ang papa mo? 11 years old. 11. Ilan taon ka na ngayon? 16 po. So 5 years ago. Ilan kayo magkakapatid? 6 po. 6 kayong magkakapatid. O ilan lalaki, ilang babae? 3 lalaki po, 3 babae. Ba, kalahati naman, no ha? Kalahati naman, ha? Hating-hati talaga. Very good, no? Magandang nalalaman din natin itong background. Tsaka, hindi mo ba napapansin, Father Mar, sa bagay, ngayon lang kita naging co-host, pero ngayon lang ako nagkaroon ng episode na may naka-uniform. Oo nga Oo, mukhang galing sa eskwela. Mukhang mahal na mahal niyo inyong uniform ninyo, ha? Anyway, alam mo yung magandang talakayin natin ngayon sa ating palatuntunan ay nakaugnay din sa mensahe ng ating ebanghelyo. Kasi maganda yung nangyari, no? Tumawag si Jesus ng mga apostol. Yung mga disipulo, yung mga magiging kasama niya. Sila yung ang una niya mga tinawag, mga mangingisda. No? At sinabi niya sa kanila, kayo ay hindi na maging mangingisda o mamalakaya, kayo ngayon magiging mangingisda o mamalakaya ng tao. Narinig natin yan sa English, di ba? Yung from now on, you will not be fishermen, you will become fishers of men. So yung bang tawag ng paglilingkod, no? Sa amin ni Father Mar, yung tawag ng paglilingkod, naganap yan nung bago man pumasok kami sa seminaryo, pumasok kami, maraming yugto yan, no? At hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung tawag, no? Kayo ba,
may naranasan ba kayo na parang tawag na sumunod sa Diyos, no? Tawag na maglingkod sa Kanya, no? Micaela, meron ka bang naranasan na tawag o may ginagawa ka ba ngayon na makikita mo na parang tawag sa iyo ng Diyos na maglingkod? Siguro po ngayon po kasi hectic po sa schedule po. Marami po mga extracurricular activities na umaano po sa academics po ngayon. Katulad po nung first week of December po, nagkaroon po kasi kami ng national encampment sa Nueva Ecija po. Saan sa Nueva Ecija? Palayan City po. Palayan, yung sentro, no? Yung capital, ano? 1 week po kami doon. So, kailangan ko pong iwan yung academic ko po. Tapos po, sabi ko, paano ko po ma-overcome yung mga assignments, homeworks na nawala po ako ng 1 week. Tapos po, meron pa po kaming, every Saturday po, pupunta pa po kaming simbahan po para po sa mga bata. Anong ginagawa mo sa mga bata? Kasi alam ko, scholar ka no? Sa soup kitchen, no? Anong ginagawa mo? Pwede bang mag-share ka? Nagtuturo din po kami, tapos tumutulong po kami sa pagpapakain din po sa kanila. Nagsiserve din po kami po yung mga nagsiserve ng mga pagkain po nila sa table po. Tapos kami po yung nagpapakain sa kanila pag hindi po nila kayang ubusin. Tapos lagi pong sinasabi sa amin kapag pag di naubos ng mga bata yan, kailangan kayo umubos niyan. Ganun po. Pero mukhang hindi ka naman mataba eh. Kung siguro ako nagse-serve doon, baka mahalata agad nila di ba? Pero maganda isipin mo, ang hirap balance yan, ano? Iba-ibang klaseng paglilingkod. Mapapansin mo, kahit papano, nandun ka, meron kang pagbabalanse sa pag-aaral, extracurricular activities, pero may panahon pa rin para maglingkod. Halimbawa, dito sa ating soup kitchen, no? At meron kang ginagawa na hindi para sa sarili mo, nagpapakain ka ng mga bata, gumagabay ka din sa kanila. Maganda yun, ano? Kasi parang nakikita mo na sa gitna ng lahat, parang tinatawag ka ng Diyos na hindi lang isipin mo yung iyong sarili, no? Erica, ikaw naman, may maisishare ka ba? Yun nga po, yung sa soup kitchen po, every Saturday po, umaatin po kami doon para po magturo po sa mga bata. Bilang scholar po, yun po, parang bahagi na rin po namin sa soup kitchen is yung magturo po sa mga bata kahit po busy sa school, ayun po. Anong tinuturo mo? Yun po, pagbabahagi po ng mga salita ng Diyos. Ayun po, nagkakaroon po kami ng activity about po doon. So, ibig sabihin, kahit papano, nag-aaral ka din ng katesismo. Opo. Inaaral mo. Pwede ka bang hindi ka ba nahihirapan para doon sa mga bata na turuan sila? Meron din po kasi kaming teacher po doon sa soup kitchen po. Teacher po ng mga scholar. May mga tinuturo din po sila sa amin about po doon sa salita ng Diyos. Tapos po, tinuturo din po namin sa mga very bata. good, ano? Alam mo, Father Mar, naalala ko nung high school ako, may ginawa kaming ganyan. Ang tawag namin dun sa Ateneo, yung tulong-dunong. Nung high school ako, pumupunta kami sa barangka, no? Kaya may time kami talaga para magturo sa public school doon. Pero ang ganda ng karanasan, no? Nung una, parang requirement, Yun ang pakiramdam ko, Pero nung tumagal, abay hamon sa amin, talagang hindi lang magturo, kundi paripuntahan din yung pamilya ng mga tinuturuan namin. Naging malapit din sa amin, pati yung pamilya, yung kalalagayan nila. No? Ang ganda, no? Kung titignan natin, ano? Ang hirap kaya magturo sa mga bata, no? Naranasan mo ba? Kung paano mo ma-hold yung kanilang... Ikaw ba? Sabi nga nila, pag tumatanda daw yung parish priest, hirap na sa kabataan, Ha? Oo, sabi naman nila, di ba, ay ikaw naman ay young at heart pa rin naman. Pero masarap ang nakakasalamuha mo yung mga bata, Bishop, no? Ano bang nararanasan mo pag nakakasalamuha mo sila? Yun, parang nararamdaman ko lang, no? Kasi ang ating Panginoon naman talagang mahal na mahal niya yung mga bata, di ba? Sabi nga niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, no? So parang masaya. Kayo ba, anong nararamdaman ninyo pag nandoon kayo sa Masaya mga bata? po, syempre. Masaya talaga, no? So, ibig sabihin, dito sa aspetong ito, mapapansin natin, sa kabataan nila, naglilingkod sila at masaya sila sa kanilang ginagawa. So, nararamdaman ninyo yung pagtawag sa inyo ng Panginoon? Isang tawag na po yun, Bishop, sa kanila, no?
Very good. ang Oo, pagtugon totoo. sa pagtawag sa inyo ng Panginoon para maturuan yung mga bata. Bishop, sinisignalan na po tayo, kaya kahit na napakaganda itong tinatalakay natin, balikan na lang natin pagbalik ng palatuntunang Hashtag blessings.